nakakita ng accomplishment rate na mga more than 100%. In our trial courts, on the average, there are about more than 500 cases that are being filed every year, and we are disposing more. Hindi lang umabot kundi lumagpas pa sa target ang bilang ng na-dispose na kaso sa ilang korte sa bansa. Ipinakita itong accomplishment rate sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang 2025 budget ng Judiciary at Presidential Management Staff. Paliwanag ni Supreme Court Administrator Raul Villanueva, yan ay dahil sa mga batas para mapabilis ang mga hearing. The direct testimonies of witnesses are already reduced through in an affidavit form, Your Honor, so that during trial, what happens is that only a few questions will be asked on direct, and then cross-examination will follow already. Dagdag ni Villanueva, nagkaroon na ng mga timeline sa pagsumite ng pleading at ngayon ay kailangan ibigay na ang lahat ng ebidensya sa pagsampa ng civil cases. Isa pa raw sa nakakatulong sa pag-dispose ng mga kaso ang artificial intelligence. Ginagamit daw ito sa pagbigay ng datos at pag-transcribe ng mga testimony. Hopefully, we can come up with an AI that can translate already, for example, testimonies in one dialect can be converted already into, for example, Ilocano to English, Your Honor. That's also something that we're already looking into. Ngunit higit 12 billion pesos ang hiling ng judiciary na halaga para sa reconsideration sa budget. 63 billion lang ang hinilaan sa National Expenditure Program habang unang ipinanukala ng judiciary ang higit 84 billion para sa 2025. Sa NEP, ang pinakamataas na halaga na 54 billion ay ibibigay sa Supreme Court at lower courts. Mahigit 872 million naman ang nasa panukalang budget ng Presidential Management Staff. Deemed submitted na ang budget ng Judiciary at Presidential Management Staff. Nagkaroon din ng hearing ang Senado sa budget ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Ngunit karamihan nito ay ginawa sa executive session. Para sa agenda, Agatha Gregorio, BNC.